Pagkatapos ng mahabang panahon ng paghamon, formal na ipinahayag ni Jadnary Alcuadualas Casimero na tuluyan na siyang walang gana na habulin ng Japanese superstar na si Naoya Inoue. Inilarawan ng Pinoy bad boy ang kanyang sitwasyon bilang isang unrequited love o pag-ibig na hindi nasuklian. Matapos didmahin ng kampo ni Inoue ang lahat ng kanyang mga hamon, ayon kay Casimero, mas nakatutok siya ngayon sa pagiging 4th Division World Champion sa Super Bantamweight Division. Sa halip na si Inoue, sinisilip na niya ang ibang dambuhala sa dibisyon, partikular na itong si Junto Nakatani. Dati gusto ko talaga si Inoue, pero kahit anong ganda na ipinapakita ko, hindi nangyayari. Siguro, sasabihin ko na lang ulit kapag champion na ako, payag ni Casimero. Wala nang kilig at wala nang interes. Ito ang naging deklarasyon ni John Nariel matapos siyang aminin na tila naging isang masalimuot na unrequited love ang paghabol niya kay Inoue. Sa kabila ng paulit-ulit na pagproprovoke ni Casimero, tila walang balak talaga ang monster ng Japan na pumatol sa kanya. Kaya dahil dito, ibinaling na talaga ni Casimero ang kanyang atensyon kay Nakatani habang kumpirmado na maghaharap sina Inoue at Nakatani sa May 2 sa Tokyo Dome. Nananatiling kampante sa Casimero na sa kanya pa rin ang huling halakhak. Plano niyang makuha ang kanyang ikaapat na world title sa ibang paraan at patunayan niya na hindi lang kay Inoue umiikot ang mundo ng boxing. Bagamat tila kinakalimutan na si Inoue, pero hindi pa tapos ang misyon ni Cuadrawalas. Nanindigan siyang mananatili sa Super Bantamweight Division na may isang layunin ang makuha ang kanyang ikaapat na korona sa magkakaibang timbang. Habang isinasantabi si Inoue, isang panibagong pangalan ang nagpapatayo sa balahibo sa boxing, itong si Junto Nakatani. Aminado si Casimero na bilib siya sa kakayahan ng kababayan ni Inoue, ngunit hindi ito nangangahulugan na atras siya sa hamon. Inoue kontra kay Nakatani mga kwento, will be a good match, sabi ni Casimero na nagpapakita ng respeto sa dalawang Japanese titans. Gayunpaman, malinaw ang pahiwatig ng kampo ng Pinoy. Kung ayaw ni Inoue, si Nakatani ang handa niyang palagan. Bakit nga ba itong si Nakatani? Una, estilo. Parehong agresibo at knockout artist. Dibisyon ay nasa 122 pounds na itong si Nakatani na direktang babangga sa teritoryo ni Casimero. Pangatlo, ligasiya. Ang pagtalo kay Nakatani ang magiging pinakamabilis sa shortcut ni Casimero para mapilitan si Inoue na harapin siya sa hinaharap. Sa kabila ng kanyang pagiging bad boy, naging emosyonal ng bahagya. Tungkol sa kanyang hinanakit kay Inoue, pinaling tulad ito ng mga analis na isang manliligaw na matagal nang binabaliwala kung nagpa siya ng humanap ng iba. Ngunit sa boxing, ang humanap ng iba ay nangangulugan ng mas madugong labanan sa lona. Habang naglalabas ng salubin si Casimero, isang bombang balita ang yumanig sa mundo ng sports. Kumpirmado na kasi ang sagupan ng dalawa sa pinakamahusay na pound-for-pound boxer sa buong mundo. Ang anunsyong ito ay tila naging huling pako sa kabaong para sa pangarap ni Casimero na makalaban si Inoue sa lalong madaling panahon dahil nakatali na ang dalawang Hapon sa isa't isa para sa Mayo. Walang ibang option si Casimero kundi manalo sa kanyang susunod na laban upang may tsansa na makalaban ang sinumang matalo sa kanilang dalawa. Mga kakwento, maaring sasabihin ni Casimero na wala na siyang gana. Ngunit sa mundo ng boxing, ang galit at pagkadismaya ang madalas na nagiging gasolina para sa isang matinding pagbabalik. Ang tanong ngayon, ngayong April 18, sino ang susunod na biktima ng kamao? Ang Mexican bad boy ba na isa ring maangas?